Okay guys, isang rabas na naman tayo dyan. Mga karabasero, ito yung ating ginagamit sa ngayon na Honda XRM 125. So ano nga bang meron to? Bakit nga ba napakaganda nito? Bakit nga ba masyadong mabenta to? Akalain mo, nung binili ko to dun sa kinuha ko dun sa Honda mismo, sa branch ng Honda, dahil umorder ako nito online at dun ko pinick up. Kasi siyang nag-process motor trade. Nung nag-order ako online, actually ang in-order ko motard. Pero mayroon palang ganito. So in-offer to sa akin, and then I grab it. So nag-iisa lang siyang dineliver dun sa Honda branch. So, nung nag-iisa lang siyang dineliver dun sa Honda branch, pinuntahan ko agad. And then unang kita ko pa lang na in love na ako. Actually, ibang-iba siya. Tinignan ko rin siya sa website, tinignan ko rin sa picture niya. Ibang-iba siya sa personal. Napakaganda. Kung kaya't dito sa First District ng Albay, ako pa lang ang merong ganito. So, ako pa lang yung nakikita dyan na nagrarabas-rabas dyan sa daan na merong ganito. Hindi ko alam sa Second District saka sa Third District kung meron na rin. Pero dito sa First District, ako pa lang. Kaya pag lumalabas ako, tinitingnan nila ako. Na parang nagagandahan sila, napapawaw sila. Kasi napakaganda nga talaga yung sa first impression mo. Super ganda. Plus yung features pa. Wow. Diba? Plus yung features pa. So, tingnan natin. Umpisa natin dito sa unahan. Diba? Isipin mo. Oh, ayan. Ayan siya. Wow na wow. Ang pogi. Diba? Ang pogi ng motor na to. First impression ko nga yung kagad ang napansin ko, ang pogi. Ang pogi ng motor. XRM 125. Diba? Pogi siya. So ito, of course, ang pinaka talaga niya ay meron siyang digital panel. So meron siyang digital panel at meron siyang reset. Ayun, yung selector niya, meron din siyang reset. At makikita rin natin dito yung kanyang indicator, yung light dito sa ilaw, high and low, and then yung signal light, and then ito, I don't know this, so hindi ko pa alam to kung ano to, kasi minsan umiilaw yan pag ini-start mo, umiilaw siya. I think engine, so ito yung neutral, so yan, at FI na siya, fuel injection, PGM. Ayan, diba? Ito naman yung kanyang susian. Ayan, ganyan siya. Yun nga lang, wala pa siyang lock na pero okay na rin naman kasi hindi naman siya papasukin ng tubig. Okay naman siya papasukin ng tubig, pero di bale nagagawan to ng paraan. Pwede mo tong lagyan ng itong ignition niya, ignition lock. Yan, diba? Yung susian niya, pwede mo rin gawin yan. At yung manibela niya, relax na relax ka dyan sa manibela niya kasi nakaangat siya. Yan. So ito yung kanyang starter, ignition starter, at ito yung kanyang mga post button na sa lights, high and low, at ito yung kanyang left and right na signal light, at ito yung kanyang horn. So yan, ito naman yung kanyang body. Look at the body, Aura Blue. So ang titigas ng niya, ng body niya. Yung iba nilalagyan pa rin yan dito ng crash guard, diba?
Sa susunod, palagyan natin ng cross guard, saka step grill. Yan. Yun nga lang, bibigat na siya pag pinalagyan mo ng cross guard saka step grill. Yan. Ito naman yung kanyang upuan. So itim yan, binalutan ko lang siya. Para at least gumanda, bumagay siya. At yan ang kanyang body. The right body, ito yung left body niya. Left side body. Left angle. Ito naman. Okay. So ang ganda ng grip niya. So default. Default na yan talaga yung nilagay nila. Okay. Ito yung unahan. Yung decal niyang ganyan lang. Napakasimple. Yan. Pwede mo pa yan mapaganda kung gusto mong pagandahin. At yung halogen light niya. So hindi pa siya LED. Kaya pwede rin yung palitan ng LED. Pero halogen siya. Parehas. Ito ang napakaganda. Yung height ng fender niya. Parang pang dirt bike. Parang pang dirt bike yung fender niya. Yung height niya. Diba? Parang pang dirt bike siya. Dirt bike. Diba? Tingnan itong suspension fork niya. Diba? Ayan. Pwede siya sa off-road. Kasi yung gulong niya, pang off-road. Kita mo. Pwede mo siyang iharabas kahit sa disyerto. Kung may disyerto dito. Sa putikan, pwede. Sa bundok, iakyat mo sa bundok, pwede. So, sa ulihan, saka sa unahan, yun ang, parehas sila, pang off-road na gulong. At ang gulong niya, parehas sila 250 by 17. No. Yung iba, di ba, maliit itong unahan, tapos yung malaki yung hulihan. Dahil siguro inaangkasan. Pero ito, pag binili mo siya ng bago, parehas sila 250 by 17. Ayan. At meron din siyang disc brake. Ayan. Meron siyang disc brake sa unahan. Spoke. Pero spoke rim. Pero disc brake. At yung disc brake niya ay Nissin. Isa sa magandang brand ng disc brake. So Nissin. So makikita pa natin dito yung check. Sabihin bagong-bago siya. At hindi pa natin siya napapawashingan. So ito naman yung kanyang 3mm na mint na disc brake. 48C. Ayan. So nakikita yan. So kaya napakaganda at isa sa mga matitibay na disc brake na inilagay ng Honda. So ayan. At yung kanyang gulong, Japan technology. So ibig sabihin, Japan technology, pero made in the Philippines. Ayan. Ayan. Nylon. No? Nylon siya, 250 by 17. Ayan. Okay? So, at least nakita ninyo, para kung bibili kayo, may idea kayo kung anong meron dito. Honda XRM 125. So, kanyang gulong, parehas 250. Disc brake dito, and disc brake dito. Ayan. So, marumi, no? Kasi ginamit natin. So, mamaya pupunasan natin, or bukas, wawasingan natin, bago uli natin gamitin. So, ganun din siya, 250 by 17. Japan. Okay. Yan, 250 by 17. So, yan. So, ito ang isa sa mga features ng Extreme. DSX Extreme. Honda XRM 125 DSX Extreme. So, more features sa susunod na vlog natin. Para at least makita ninyo isa-isa. So, guys, ayan.
Take a look again of my Honda XRM 125. The best look. Pogi. Poging pogi.